Balikan po natin ang naputol na balita kanina. Tumasa nga si Senador Ping Lacson, pro tempore senator at ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yung issue po sa manuwalang flood control project sa Pilipinas, gaya namang nangyayari sa ibang bansa, sa Nepal at sa Indonesia, wala pa naman nakikita ang senador na maaaring maging state witness naman sa issue. Daniel Balalastas sa ito ng balita. Daniel! Yes, Aljo, tama ka dyan. No? Si Senator Ping, bagamat aminado siya na talagang ano yung sentimiento ngayon ng taong bayan, medyo maraming nagagalit, pero umaasa ang senador na wag naman daw sana aabot sa kaguluhan yung mga nangyari. At kasabay niyan, Aljo, tiniyak niya na wala siyang sasantuhin sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa harap na may mga ilang mambabatas na nga na lumulutang ang pangalan. At sabi pa ni Lacson, wala siyang nakikita sa ngayon na pwedeng maging state witness kahit maraming personalidad na ang lumalabas sa flood control scandal. Sa katulad na lamang, Aljo, sa mga diskaya, sabi ni Lacson, mayroon silang kailangan pang gawin. Duda naman si Lacson kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez na nadadawit din umano sa paglulustay sa casino. Si Bryce Hernandez naman, billion din yung kanyang chips to cash. Bukod pa yung cash to chips. Saan ang galing yun? From my vantage point, hindi siya credible. That's my opinion, based on what I know about him. No? Kung siya niyayaya lamang, paano siya nakapag chips to cash? Bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment ang parang nabanggit? At saka parang, bakit wala yung before 2022? Dapat marami siyang sabihin. Otherwise, wala siyang pag-asa na kung gusto nilang, ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pagkapag-asa kung ganyan lang yung kanila sasabihin. Kasi nag-retract sila Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Aljo, may patikim din kanina si Senator Lacson sa ilan sa tatahakin ng kanilang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. At kinwento niya yung merong tinatawag silang, may hawak sila ngayon na video footage. Pupursin namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, Whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, di magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung dalaw ng Aljo, next week na yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at inaasahan ding ipagpapatuloy ni Senator Lacson yung mga nasimulan sa oras o sa time ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta. Aljo. Daniel, at nagsampa na yata ng kaso si Secretary Dizon ng DPWH sa mga sangkot ng anomalya. Ngayon, may narinig ka ba dyan? Totoo ba na isusulong na rin ni Senator Lacson ang pag-freeze ng mga bank accounts ng mga kontratistang involved? Pati na itong mga opisyalis ng DPWH na involved din sa anomalya flood control projects? Alam mo, Aljo, bagamat kanina hindi natakin yung pagkasampa ng reklamo, pero sa mga susunod na hearing, inaasahan na yan na pwedeng mangyari dahil nga napakalimpak-limpak, Aljo, na salapi yung involved dito. At isa sa mga nakikita ni Senator Ping ay posibleng merong involvement dito ng money laundering. Ito yung, Aljo, yung tungkol doon sa BGC Boys na tinatawag niya na
naglulustay o nagpapatalo umano ng pera sa mga kasino. Isa yan sa mga titignan, kaya napakalaking posibilidad niya na yung susunod na dyan, baka pa-freeze na lahat yung mga assets and yung mga pag-aari nila. Maraming salamat, Daniel Matalastas.